Magandang umaga mga kapatid at isang pagpalang araw ng Huwebes sa inyong lahat. At narito na naman po tayo sa ating morning devotional, no? Or 15 minutes morning devotional. Ako po magpabahagi sa inyo ng salita ng Diyos at makakapagbigay sa atin aral sa ating araw-araw na pamumuhay. So sa umagang ito, akin po ibabahagi sa inyo na ang title ng pag-aaralan ang kapangyarihan ng pagpipigil. Nasusumpungan natin ang ating talata sa Biblia dito sa 1 Corinto kapitulo 6 versikulo 20 o 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Ano po sabi? Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang inyong katawan ang Diyos. Ang pagpipigil sa lahat ng bagay ng buhay na ito ay dapat ituro at isagawa. Ang pagtitimpi sa pagkain, sa pag-inom, pagtulog, sa pananamit ay isa sa mga marangal na mga prinsipyo ng relihiyosong buhay. Ang katotohanang dinala sa santuaryo ng kaluluwa ay gagabay sa pagbibigay lunas sa katawan. Walang anumang may kinalaman sa kalusugan ng tao ang dapat ipagwalang bahala. Ang ating walang hanggang kinabukasan ay nakadepende sa ating ginawang paggamit sa panahong ito, sa ating buhay ng oras, lakas at impluensya. Isang buhay lamang ang pinahiram sa atin dito at ang dapat na tanong ng lahat ay paano ko magagamit ang aking buhay upang ito'y magkaroon ng dakilang pakinabang. Kaya ating pong huwag nating aksayahin ang ating oras sa mga walang makapuluhang bagay at ang ating ginagawa sa araw-araw ay lagyan natin ng sapat na paglalagyan. Halimbawa po dito sa pagkain, no? Pag-inom, pagtulog, pananamit, ang pagkalabisan, no? Lalo sa pagkain, ang kalabisan ay magiging resulta rin ng hindi maganda sa ating kalusugan. Ito'y nakadepende sa ating gagawin, maging kulang ito o maging sobra ito. Ang ating unang tungkulin sa Diyos at sa ating kapwa ay ang pagpapaunlad ng ating sarili. Dahil bago tayo maglingkod sa ibang tao, atin muna maging example ang ating sarili. Ano mang ipagkaloob sa atin ng manlilikha ay dapat linangin tungo sa pinakamataas na kalagayan ng kasakdalan upang magawa natin ang pinakamalaking kabubuti ng ating makakaya. O kaya ang oras na iyon ay ginamit sa mabuting akala na tungo sa pagtatatag ng pagpapanatili ng maayos na mental at pisikal na kalusugan. Hindi natin maaaring pahinain o salantain ang kahit isang gawain ng kaisipan o katawan sa pamamagitan ng sobrang pagtatrabaho o pag-aabuso sa anumang bahagi ng buhay. No? Pag sobrang trabaho, napapagod din tayo. Ngayon, pag napagod tayo, lalabas ang stress. So ang stress ay magbibigay na sa atin ng hindi magandang kalusugan. Magkakaroon to ng epekto sa ating katawan, sa ating dugo. Ang trigger nito ay sa ating mga internal organ na hindi natin namamalayan na ito pala ay nasisira na. Katulad lang po yan sa isang makinarya, no? Ang makina ay bumibigay din kahit ang makina ng sasakyan. Kung sino po sa inyo may mga sasakyan, bumibigay din ito sa araw-araw na ginagamit. No, tayo pa kaya mga tao. Kaya napakahalaga din sa atin ang pagpipigil sa ating sarili. Yung natural na pagpapahinga. Lalo na kung tayo ay nagpa-fasting. Dahil ang katawan natin minsan ay napapagod din at kailangan din, although ang pagpa-fasting ay
Depende po sa katayuan natin o sa ating sarili kung kakayanin. Pero marami pong fasting. Opo, maraming klase. Maaring babawas ka sa iyong kain, o meron namang fasting na hindi ka muna kakain ng karne, o meron namang fasting na lilimitahin mo yung mga, o aalisin mo muna kung ikaw umiinom ng soft drinks, di ba? Yung mga concentrated juice, tatanggalin mo muna yon. Maraming klase. Okay. Bawat araw, ang mga taong nasa pinagkakatiwalaang posisyon ay kailangan gumawa ng mga desisyon kung saan nakadepende ang resulta na may malaking halaga. Kadalasang kailangan nilang mag-isip ng mabilis. At matagumpay itong magagawa noong nagsasagawa ng istriktong pagpipigil. Napalalakas ang kaisipan sa ilalim ng tamang paggamit ng pisikal at mental na kapangyarihan. Yan. Bigyan po kayo ng example, mga kapatid. Halimbawa na po si Daniel, no? Halimbawa po si Daniel, sino po yung iba po sa inyo nakakakilala, isi-share ko lang ito para ito sa aking mga kamag-anak, no, mga kaibigan, na si Daniel, sabi sa Biblia na sila po ay gustong pakainin ng mga masarap na pagkain dahil siya ay naglilingkod din sa kaharian sa Babylonia. Ang lahat ng kinakain ng mga hari at mga opisyal doon ay ganun din ang kakainin ni Daniel. Ano po ba mga kinakain nila? Natural, ano po yung masasarap na pagkain, no? Mga karne, kalimitan po karne. So si Daniel at ang kanyang mga kasama, sila'y tumutol sa ibinigay ng palasyo sa pagkain na yon. At para sa kanila ay yun po ay madumi para sa kanila, at hindi ito maganda sa katawan, no? Kaya ang sabi niya, bigyan mo kami ng mga prutas sa loob ng mga ilang linggo o buwan. Umabot po sila ng buwan at nakikita mo ang resulta ng aming kinakain. So makalipas ng paniniwala ko isang buwan, hindi ko lang masabi yung eksakto, o isang buwan o 40 days, na nakita nila na mga kawal ng Babylonia, ng palasyo, na iba ang itsura nila, no, kasama ni Daniel, no? Sila'y 10 beses na mainam ang kanilang pangangatawan, ang kanilang kutis ay maganda kumpara doon sa mga kumakain ng karne doon sa palasyo, no? Sila ay maging nagsakitin. So ganyan po tayo dito sa ginagawa natin. Masarap po ang karne, mga kapatid, masarap po ang karne, kaya lang mas kumpleto pa rin ang sustansya ng mga prutas, gulay, dahil nasusulat naman sa Biblia na ito'y nire-recommenda para sa ating katawan. Ang tamang pisikal na kaugalian ay nagpapataas ng mentalidad na may mataas na uri. Ang pangkaisipang kapangyarihan, pisikal at lakas, at mahabang buhay ay nakadepende sa di nagbabagong mga kautusan. Sa ganitong bagay ay walang bigla na lang o kaya ay nagkataon. Pati ang ating pisikal, no, mental natin ay may resulta, magandang resulta kung tayo ay sumusunod sa kautusan sa pagkain. Dahil ang kautusan sa Biblia ay nagiging pakinabang din sa atin, dahil ang kasulatan ay hindi lang para sa ating spiritual, no, kundi ganun din sa ating kalusugan. Obedience, no, sa kautusan ng pagkain.
Ang sabi nga dito sa 1 Corinthians 7:5, and do not deprive each other except perhaps by mutual consent and for a time, so that you may devote yourself to prayer. Then come together again so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control. Ang pagwawalang pagpigil sa sarili ay kaakibat na ang gawain ni Satanas ay nariyan para tayo tuksohin, tuksohin. Lalo sa mga gadget ngayon, sobra tayo gumamit ng gadget, lalo sa mga kabataan. Isang tukso din po yan. Isang tukso din yan na si Satanas ay kinokontrol ang ating sarili, oras, yan. Time consumption sa mga walang makabuluhang bagay. Ituon natin ang oras natin sa Diyos. Nagbigay tayo sa Kanyang oras. So mga kapatid, salamat po sa inyo, sa inyong pakikinig. At pwede niyo po itong share sa inyong mga kaibigan. Ang intindihin niyo na lang po ay ang salita ng Diyos, hindi yung aking boses. Okay. So sa umagang ito, tayo po'y manalangin. O dakila at mahal namin Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Kayo po ang Diyos na nagbigay sa amin ng buhay at kalakasan. Kayo po ang Diyos na nagbigay sa amin ng kaligtasan upang kami ay hindi mahiwalay sa inyo at kami umalala sa inyong dakilang pangalan sa pamamagitan ng inyong dugo na binuwis ninyo ang inyong buhay para sa aming makasalanan. At ito kami, malaya kaming gumawa ayon sa aming kagustuhan. O mahal na Diyos, tulungan niyo kami na maging wasto ang aming buhay, maging maayos ang aming mga pag-iisip, desisyon, sa tulong po ng inyong kapangyarihan, ang banal na Espiritu na nariyan patuloy sa aming tabi, na nagbibigay sa amin ng konsensyang gumawa ng kamalian. At mahal na Diyos, salamat sa umagang ito. Gabayan niyo kami sa aming mga gagawin, mga trabaho namin sa umaga, at hanggang sa kinabukasan ay bigyan niyo kami ng magandang kalusugan. Iwasan niyo kami o iiwas niyo kami sa anumang kapahamakan at kasakitan, lalo sa panahon ngayon. Panahon po ngayon ng salot. Mahal na Diyos, napakabuti niyo sa amin. Salamat sa pagpapala. Matawad kung sa kami nagkamali, maging lihim, maging hayag sa aming buhay. Salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Ang lahat na ito ay aming dinadalangin alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, salamat po sa inyo. At bukas muli ay isa panibagong share na naman po sa inyo sa ating morning devotional. Magandang umaga mga kapatid. Binabanggit din dito na tayo ay maging